Muling nagtipon-tipon ang ilang pro-Duterte groups sa Maynila para ipanawagan ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. Para nga sa update live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Ian, kamusta ang sitwasyon dyan? Nasaan ka ba mismo ngayon? Nikki, nandito nga tayo ngayon malapit sa may Recto, banda na to, parte na to halos ng Mendiola, no? Kung saan nga kanina nagsagawa ng kilos protesta yung mga pro-Duterte groups na nagmarcha mula sa Liwasang Bonifacio patungo rito. At ang pangunahing panawagan nga nila ay ang pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. At dahil nga daw sa malawakang korupsyon, kailangan ang sigaw nga nila, ang pumalit daw dapat masunod yung rule of succession base sa 1987 Constitution. Dapat daw ang pumalit dyan ang pangalawang Pangulo, Vice President na si Sara Duterte. Karamihan nga sa mga nagpunta rito kanina ay mga miyembro ng pro-Duterte groups gaya ng Hakbang ng Maisug, Reforma Pilipinas at Save the Philippines Coalition. May sumama ring labor group, partikular na ang Alliance of Genuine Labor Organization. May mga inimbitahan silang speakers mula sa iba't ibang grupo na yan. Kung ikukumpara sa huli nilang pagtitipon, ilang linggo lang ang nakalipas doon din mismo sa Liwasang Bonifacio, magkasing dami lang din halos yung nagpunta, no? Pareho pa rin yung panawagan nila, yung pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos. At kanina nga, Nikki, may napansin tayo, no, na tarpaulin nila na nakalagay ang larawan ni BBM, ni First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na tila nakakulong sa isang selda. Panawagan daw nila dyan, bumaba na sa pwesto at kailangan makulong na kung sino yung mga nagkasala. May kinalaman na sa maanumalyang flood control project. Ayon sa kanila, masyadong mabagal yung nangyayaring investigasyon ngayon dahil wala pang malalaking pangalan na nakukulong. Sa kabila niyan, may mga tauhan ng Manila Police District na nakabantay naman mula doon sa Liwasan hanggang sa pagdating nila dito sa may Recto at sa Mendiola para siguruhin na magiging matiwasay yung ginawa nilang programa. Sa tansya natin, hindi bababa sa 500 katao, no, yung sumama doon sa ginawa nilang kilos protesta kanina. Nikki, may kinalaman doon sa mga placards nga kasi puro BBM resign, karamihan ng mga nakalagay doon sa placards nila, no? Sinubukan nating magtanong sa Manila Police District, may kinalaman doon kung ano ba yun, inciting to sedition ba yun? Pero ayon sa kanila, titignan pa raw nila dahil may iba't ibang elements nga daw para maituring na sedition or act of sedition yung ginawa or yung laman ng mga nasa placard nila. Yan muna yung latest mula dito sa Manila. Nikki? Ay, maraming salamat, Ian Suyo. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa mga impormasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.